Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. Okay? Tingnan natin dito kung anong energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective, kung anong energy ng person mo. Para to sa mga no contact situation. Ano yung kanyang feelings ngayon? Anong ganap sa buhay niya ngayon? Okay? Give me the message ng energy ng person mo. Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? Okay? Meron ka ditong temperance, upright. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ka ditong 3 of Wands, reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? Nafe-feel ko dito yung pag-iintay. May nag-iintay dito. Pwedeng ikaw. O pwede rin yung person mo dito. Meron itong iniintay. Tawag. Lumabas ang the devil reverse. Hindi siya toxic ngayon, okay? Kasi nafe-feel ko dito na sinusunod niya yung intuition niya. Merong ganon kang person. Sinusunod niya yung kanyang isip. Maybe nakapag-isip-isip to, nakapagnilay-nilay kasi lumabas ang temperance. May paggising sa tao na to. The world reverse. So nakikitaan ko dito, no? Meron ditong patungo. Kasi lumabas din ang 3 of Wands. Meron tong action na gagawin. Ito na yung nafe-feel ko. Natanggalan na nito yung kanyang toxic energy. Kumbaga nun, maybe nagmamatured na to, ayaw niya na mangyari tong ganito si Ten of Swords. Kasi lumabas siya na naka-reverse, no? Nahirapan din to sa sitwasyon, sa connection nyo. Or sabihin natin, nahirapan din tong tao na to nung nawala ka sa buhay niya. Kasi, doon nag-start yung paggising sa tao mo. Oh, Queen of Wands. Nafe-feel ko dito, no, na ikaw pa rin yung tinatangi ng person mo dito sa Queen of Wands. Nagigi ka kasi dito charming, blooming, masaya ka, kontento ka kung anong meron ka. Then, nafe-feel ko din dito na nakikita ka nito na may pagbabagong nagaganap sa'yo. Kung saan itong tao mo ay nakakaramdam ng excitement. Okay? Give me more information. The High Priestess. Ano mo yung person mo na may misteryoso or misteryoso? Nahihiwagaan siya sa'yo. Kasi may something siyang nararamdaman sa'yo na kung saan may kakaiba. Maybe, meron ka ditong nakwento about spiritual or something na nagpakapukaw ng interest nito sa Nine of Cups. Okay. Ganda ng card mo. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Gemini, Aquarius, and Libra, Pisces, Scorpio, and Cancer. Ayan, ito yung nakikita ko. Tingnan pa natin dito sa card na to kung ano pa yung lalabas. Give me the message. Ano yung kanyang mga plano? Mga hakbang na gagawin. Kasi sa nakikita ko dito, nakikita ang kanyang tao na to na nagbabago. May pagbabagong nangyayari sa'yo. Pero itong tao na to, kumbaga naghihilom to eh. Naghihiling siya sa mga trauma na naramdaman niya sa nakaraan. Hindi lang ikaw yung nag-isip dito, pati rin siya, okay? Nafe-feel ko dito yung
spiritual journey yung dalawa. May may paggising yung naganap sa inyo. Maybe may natauhan ka din dito. Para bang may aral dito na kailangan mong aralin din yung sarili mo at aralin din ng tao nito yung sarili niya. Okay? Kaya nangyayari tong pagkakawatak nyo, no? Kasi dito sa Temperance, divinely guided to patungo sa'yo. Pwede rin sabihin, nagkaroon to ng nag-explore, no? Pero ka-explore ng tao na to, hindi niya na nakita yung kapanatagan sa iba. Okay? Something na mas hinahanap pa rin ng tao nito yung presensya mo. May nakamasid. Minamasdan ka nito. Kasi nakikitaan ka ng tao na to na maayos yung kalagayan mo sa Four of Cups. So dito na sa Four of Cups, before nakikitaan ka dito ng na sabihin natin na hindi siya sumisimpat siya sa'yo. Kumbaga, itong person mo nagitong selfish. Kung ayaw niya magbigay ng attention sa'yo, kahit ino-offeran mo siya. I mean, sa offer, yung attention na binibigay mo, nagchat-chat ka sa kanya, todo effort ka, pero itong tao nito, dinededma ka, ganun. Pero ganun pa man nakikitaan ko dito dahil nagkakaroon ka dito ng recovery, naaral mo yung sarili mo or binabago mo yung sarili mo, hindi ka na naghahabol or hindi ka na kumikilos sa person mo, dun to naninibago na mayroong something na nagaganap sa'yo kung bakit ka nagbabago, no? Kasi alam ng person mo dito sa Four of Cups na ikaw yung tipo ng tao na ikaw yung nangungunang mag-chat sa kanya, okay? Mas nakikita ko dito na mas mahal mo tong tao na ito kaysa sa kanya. Pero dahil meron ditong pagbabago na nagaganap sa'yo, itong tao na ito ay nagtataka. Okay? May pagtataka. So, nakikitaan ko rin dito, dito sa Nine of Wands. Nakikitaan ko dito na nag-retreat to sa'yo or pwede rin sabihin na inalisan tong connection na to. Kumbaga, hindi niya pinaglaban yung connection na meron kayo. Kumbaga, inalisan ka nito. Pero ganun pa man kahit inalisan ka dito, nakikitaan ko dito na mas nagtuon ka sa sarili mo. Okay? Kumbaga tinuruan ka dito na makita mo yung halaga mo. Yung makita mo yung kung gaano ka kahalaga bilang isang tao. Kasi dito kasi sa Four of Cups, kahit nakikita ng person mo na marami kang kayang i-offer dito, pero dinedma ka pa rin niya. So, dito, tinuturuan ka dito sa Temperance na makita mo yung halaga mo. Nang sa ganun, hindi ka tinatrato ng ganun ng person mo. Okay? Nafe-feel ko dito nagkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Kumbaga, naibalik mo yung kumpiyansa mo, confident mo. Then, nakikitaan ko din dito na naibalik mo yung halaga mo. Na kung saan, ito yung ninakaw na sandali ng person mo sa'yo. Kasi, pinamumukha niya sa'yo na hindi ka mahalaga. Kasi, ganun kanya tratuhin parang binabaliwala. Pero dahil sa pagbabaliwala niya, maybe naumay ka or sabihin natin na natauhan ka dito, kaya naibabalik mo kasi ginagabayan ka para makita mo yung halaga mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko dito sa Temperance. At dahil doon nagiging success ka sa pagbabago mo sa sarili mo, kasi minamahal mo na yung sarili mo, pinapahalagan mo na yung sarili mo, at dahil doon sa mga ginagawa mong iyon, nakikita ka ng person mo na merong nagbabago sa'yo sa Queen of Wands. Ayun. Dito sa Three of Wands. Nakikitaan ko dito ng Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. Then dito lumabas ang Three of Wands, Ten of Wands, and the High Priestess reverse. Before nakikitaan ko dito na nawalan ka dito ng boses sa connection na to. Kumbaga, mas sinusunod mo yung nararamdaman mo. Kumbaga, pag nagkakagusto ko, gusto mo lang talaga siya, yung attention ng tao nito sa'yo. Pero, dahil hindi ka binibigyan ng attention nito, hindi mo na pahalagan Hindi mo na pahalagan yung sarili mo. Nangyari dito, mas lalo mong pinapahalagahan yung person mo na kung saan ay hindi equal yung nararamdaman. So, nakita ko dito dahil may lesson dito para sa'yo, para makita mo yung halaga mo, dumating din tong tao na to para makita mo yung halaga mo. Parang tinuruan ka din dito Pero nakikita ko dito,
Dahil sa mga pangyayari na ito, sa Ten of Wands reverse, ngayon, nagkakaroon ka ng kumpiyansa. So, nakikitaan ko rito, dahil sa nakikita mo na yung halaga mo, kaya mo na magsalita dito sa person mo ng no. Okay? Maybe before, lagi kang yes ng yes ha, kahit anong gusto niyang sabihin sa'yo, oo ka lang ng oo. Pero dito, no, nakikitaan ko dito na kokontrol mo na yung sarili mo. Then, nakikitaan ko rin dito na namamanage mo na rin yung sarili mo ba para makontrol na hindi ka sabihin natin, hindi ka humabol dito sa person mo. Kumbaga, dumating din sa point na natauhan ka, tumigil ka, at mas nagtuon ka sa sarili mo. Ito rin nakikita ko. Kasi nakikita ko rin dito na meron tong mga sekreto, no? Nakikita ko dito mas ikaw mismo yung nag nagsasabi ng iyong nararamdaman, nag-e-express yan. Nag-e-express ng iyong nararamdaman kaysa sa person mo, okay? Then nakikita ko dito sa The High Priestess reverse, meron tong mga sikreto. Meron tong mga sikreto sa'yo na kung saan parang nahawa ka nito. Meron tong mga nilihim sa'yo. Ito lang nakikita ko sa The High Priestess dahil dumating sa point na dahil bulag na ang pag-ibig, hindi mo nakita. Kahit may mga red flag na dito sa tao na to, hindi mo pinagtutuunan ng pansin kasi mas pinakikiramdaman mo yung sarili mo okay? Hindi mo na pag-iisipan na parang may mali dito sa connection na to. Ito na yung nakikita ko. Kasi mas sinunod mo dito yung iyong kapusuan dahil nagmamahal ka nga dito. Hindi mo naisip na bakit may something, bakit hindi mo ba na balance-balance. At dahil din dahil sa mga pangyayari, dahil meron dito nakikita kong maybe natauhan ka, may nagpapayo sa'yo. So, naibalik mo yung kumpiyansa mo dito sa Queen of Wands. Meron ditong naganap sa'yo na paglago. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong patungo sa'yo sa Three of Wands. Maybe nasa malayo siya sa'yo or pwede rin sabihin ikaw yung nasa malayo dito, no? Meron ditong uuwi or babalik ng bansa ni Pilipinas, okay? Yung tipong kung siya nasa abroad, babalik to ng Pilipinas. Kasi, itong tao nito, ginising Dito sa The Devil reverse, hindi na to toxic, okay? So, tama nga ako sa The World upright. Yung pagkakalayo ninyo, nagkaroon to ng realization. Yung pagkakalayo-layo nyo, nakita niyo yung pagbabago sa'yo, minamahal mo yung sarili mo, inisto ka nito sa social media, okay? Ito na yung nakikita ko. Kasi nakakabalita to, pwede rin sabihin friends of friends. Pero itong tao nito, dito na siya sa The Devil Reverse. Hindi na siya toxic. Kumbaga before, hindi niya pinapahalagan yung nararamdaman mo. Ngayon, dito, tinuruan tong tao nito na ipakita sa tao nito yung halaga mo. Okay? Maybe nakonsensya tong tao na to na kung saan gusto nitong bumawi, gusto nitong bumalik sa'yo na mayroong mabuti ng hangarin. Hindi na magloloko. Pwede rin sabihin na umay na rin kasi naedad na siya. Ganun ba? Pero nakita ko nandito sa tao mo, marami tong tagumpay na naranasan or na natamasa, kasi nakikita ko dito na naging siyang matagumpay. Then, nafe-feel ko dito, meron dito parating sa'yo, new love, bago magmamahal. Kumbaga, itong taong parating sa'yo ay hindi na toxic, kaibahan na sa person mo. O pwede rin sabihin, ito yung person mo na gusto niya mag-offer ng panibagong pagmamahal, okay? Na kung saan gusto niyang iparamdam or gusto niyang makompleto muli sa piling mo, mga ganun ba? Humahanap to ng posibilidad para sa connection na to. Kaya lang, nakikitaan ko dito sa iyo dito, sa Ten of Wands reverse, natutunan mong humindi dito matututunan mong humindi. Kasi nakita mo dito yung halaga mo Ito na nafe-feel ko. Pero itong tao na ito, meron tong mga gagawin, plano, para magtiwala ka muli sa kanya. Pero ganun pa man, nasa iyo pa rin yung desisyon dito. Meron ako nakikita ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. And
Capricorn. Then dito, no, sa the world reverse. Oh, lumabas ang the star. And the five, excuse me po. Naiitaan ko dito, meron ditong magaganap, ano. Umaasa tong person mo dito sa the star. Kasi nakikitaan ko dito, merong malapit na magkikita. Or may malapit ng reunion eh. Magkikitang muli. May pagkikitang muli. Doon nakikita ko dito. Kasi itong taong ito, umaasa sa'yo. Umaasa siya na patatawarin mo siya, umaasa siya na nabigyan mo siya ng pagkakataon, ano, ito na feel ko kasi hindi ito nawawala ng pag-asa eh. O pwede rin sabihin ikaw to, umaasa ka na magbabalik tong tao nito. Kaya lang, yung iba sa inyo, I think hindi eh, ayaw-ayaw. Yung iba lang, umaasa pa at yung iba ayaw. Kasi dito sa Five of Wands, lumalabas dito na meron dito argumento na magaganap sa pagkikita ninyo. Pwede rin sabihin isumbat mo lahat ng mga hinanakit mo. Kasi control ka before, so ngayon, dahil natututunan mo na yung halaga mo, naibalik mo yung kumpiyansa mo, kaya mo nang isumbat lahat dito sa tao na to, yung mga kamali ang nagawa niya sa'yo, okay? Kasi nakikita ko rito na meron ditong conflict na mangyayari or argumento sa connection or sa pagkikita nyo, no? Meron ditong argumento. Pero ganun pa man, mas mainam maging kalmado ka dito para mas makapag-isip ka ng maayos. Okay? Then dito, no, sa Ten of Swords reverse, Gemini, Aquarius, and Libra, Virgo, Capricorn, and Taurus yung nakikita ko dito. So, nafe-feel ko dito, no, itong tao nito. O pwede rin sabihin, dalawang lumabas ang Queen of Wands. Kung makikita mo, confirmation. Talagang nakikita ka ng tao nito na lumalago ka. Okay? Sa Queen of Wands, 2 beses siyang lumabas. Alam mo yung tipo na nino-nurture mo yung sarili mo, pinapahalagan mo yung sarili mo. Kumbaga, no, yung alam ng pag-aaruga mo sa sarili mo, andun na eh. Nababago mo yung sarili mo. Masaya ka, na single ka, masaya ka kung anong meron ka. Masaya ka, may tapang ka. May lakas ng loob ka, confident ka at independent ka. Kung makikita mo naman dito sa Queen of Wands, ang ganda ng babae. Okay? Kung isa ka lalaki, nag-aayos ka, no? Parang ano din, parang sa babae din na nag-aayos ka, nakikita mo yung halaga mo. Hindi ka na madaling mapasakay ng babae. Mga ganun ba? Nasa inyo na lang yun ha. Ito rin nakikita ko kasi sa Queen of Wands, andun ka na eh, yung charming ka, maraming nagkaka-interest sa'yo, na-attract sa'yo, kasi may pagbabagong nagaganap sa'yo. Inaayos mo yung sarili mo, nagpapapogi ka, nagpapaganda ka, nagpapasexy ka, nagpapamacho ka. Yung ganun ba? Na kung saan ano, kung lumalabas ka dito in public, may mapapatingin sa'yo. Ganon. Then nakikita ko dito no, sa Four of Pentacles. Okay. Gusto pa rin ng person mo na siya ang mag-control. Makontrol ka muli nito. Ito, okay? Kasi tinan mo, kung makikita mo, galit siya. Kasi ang laki ng pinagbabago mo. Maybe iniisip nga nito na meron ka ng iba. Okay, or pwede rin sabihin iniisip nito na kaya hindi ka na namamansin dito or hindi ka na naghahabol dahil nararamdaman ng person mo na meron ka ng iba na ini-entertain dito. Okay? Kumbaga, nakakikita ko ditong may inggit to. Nakaganon. Galit siya, may pagsiselos. Nagsiselos to. Kaya itong tao nito, gusto nitong makontrol ka muli. Kasi dahil naibalik mo dito yung kumpiyansa mo sa Queen of Wands, hawak mo muli yung sarili mo eh. Hawak mo muli yung control mo para sa sarili mo. Kung before, habol ka or sabihin natin, gustong-gusto mo tong tao nito. Pero dahil naibalik mo yung sarili mo, naibalik mo yung kumpiyansa mo, dahil nakaya mo nang wala tong tao nito, andun ka sa point na hindi mo na rin to hinahangad tong tao nito. Kasi nakaya mo eh, okay? Lalo pat maraming nakakakaroon ng interest sa'yo. Alam mo yun, tipo na gumaayos ka, marami na pa, parang ini-enjoy mo yun eh, ini-enjoy mo yung moment na gano'n, na maraming nagpapapansin, okay? So, ini-enjoy mo na lang yung moment na gano'n. Kasi tapos ka na sa Ten of Swords eh, tapos ka na sa mga kabiguan, sa sakit, sa pain na nararamdaman mo. Tapos ka na dun eh, nababangon mo muli yung sarili mo.
Ito rin nafe-feel ko. Natanggalan mo na 'to, hindi mo na pinagtutuunan ng pansin lalo na rin yung kung may naiinggit sa'yo or kung meron man gumagawa sa'yo ng mga hindi maganda, hindi mo na siya pinagtutuunan ng pansin, parang dedma ka na lang dito. Ito lang yung nakikita ko, the High Priestess. Kasi nafe-feel ko dito na mas sinusunod mo na yung intuition mo, mas sinusunod mo na yung mga kutob mo, nagiging kang malawak ang iyong imahinasyon, okay? Or sabihin natin na sinusunod mo yung gabay mo. Kasi nafe-feel ko dito na marami kang natuklasan, marami kang naaral at marami kang natutunan dito sa The High Priestess. Ano, kung makikita mo may hawak siyang libro. So, ibig sabihin ano, nafe-feel ko dito na marami kang natutunan. Parang na-open yung spiritual mo, nagbalik loob ka kay God, then nakikita ko dito na binalik muli yung ano, yung lakas ng loob mo dito. Kasi alam mo na kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Ito lang yung nakikita ko sa The High Priestess. Yung iba sa inyo, no, Katoliko, okay, sa Ace of Swords and Death, lumabas ang Gemini, Aquarius, and Libra, Pisces. Ito lang yung nakikita ko. Kasi tapos ka na sa cycle dito sa Death, tapos tinapos mo na. Kumbaga, moving on na ako, ayoko na. Tapos na yung chapter ko para sa person ko, ako naman muna. Okay, pinagbigyan ko na siya. Naging na akong, sabihin natin, naging na akong tanga sa pag-ibig. Pero ngayon, this time, ako muna. Uunahin ko muna yung kaligayahan ko, yung sarili kong kaligayahan. Ganon yung iniisip mo Para bang namatay na yung sarili. Minsan namatay, ano? Parang pinatay na ng person mo ikaw before. Pero ngayon, binangon mo muli yung sarili mo. Okay, kumbaga, kung bumalik yung person mo, parang sasabihin mo dito, patay na yung ano mo, yung kilala mong ako, ganun. Kasi nakikita ko dito yung new beginning New beginning, nilet go mo na to, okay? Inalisan mo na to. Parang tapos na tong cycle na to, ayoko na. Kasi sa Ace of Swords, andito ka ngayon sa katotohanan okay? Nafe-feel ko dito na nagiging ka ng totoo para sa sarili mo kasi nakikita mo na muli yung halaga mo Dahil doon, dahil sa nagiging kang totoo para sa sarili mo, maraming pumapasok na idea sa kaisipan mo at dahil doon, nagiging kang matagumpay dito. Maybe mas pinapriority mo dito yung iyong karera or sabihin natin kung wala ka man karera, mas pinapriority mo yung sarili mo. Okay? Nine of Cups. Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayan. Kasi nafe-feel ko dito sa Nine of Cups, nakikitaan ko dito yung pagiging mong kontento. Kontento ka kung anong meron ka. Masaya ka kung anong meron ka. Ini-enjoy mo yung moment na meron ka. Relax ka lang. Okay? Sa Nine of Cups. Then, nafe-feel ko dito kasi alam mo sa sarili mong marami kang kayang i-offer sa person mo. Pero binaliwala ka dito. Pero dahil doon, yung i-offer mo na pagmamahal sa person mo, mas pinagtuunan mo i-offer sa sarili mong pagmamahal, okay? Parang yung pagmamahal na sana ibinibigay mo, okay, yung ini-invest mo dito sa person mo, mas in-invest mo na dito sa sarili mo. Ito lang nakikita ko sa Nine of Cups. Then lumabas ang Judgment, kasi nafe-feel ko dito, yung ginawa ng person mo, nag-reflect sa kanya. Kasi may panghusga dito nag-reflect lang sa kanya. Dahil doon nakikitaan ko dito, dahil sa mga ginawa niya sa'yo, nag-reflect sa kanya, nagising yung person mo. Dito sa Temperance, nakikita niya yung paggising. Kaya itong tao nito, gusto nito ng new beginning. Dahil nagising tong tao nito, hindi na siya toxic, okay? Ginising siya. Pwedeng sabihin, tinawag siya by spiritual, kumbaga, nagising siya sa spiritual or meron dito nagpayo or meron ditong or sabihin natin nagnilay-nilay siya. Doon niya naunawaan kasi sabihin natin na nagmamature na siya. Ito lang nakikita ko. Kasi may nakikitang pagbabago sa'yo, so kailangan niyang baguhin din yung sarili niya para lumevel up siya tulad mo. Kasi itong Ace of Wands reverse, wala walang offer na dumating dito. Kumbaga, na-stuck din tong tao mo. Ito lang nakikita ko. Ang dami niyang na-miss na oportunidad sa inyong dalawa na sana lumalago kayo. Pero dahil meron siyang ginawa sa'yo, nalock siya. Nalock yung oportunidad niya. Nalock din yung passion niya. Okay?
Para bang nakikitaan ko dito na walan din siya ng interest sa iba. Okay, kasi meron ditong pananakit siya sa'yo eh. Dahil nakikita niya yung pagbabago sa'yo, natauhan 'to. Kasi nagma-matured ka na, gano'n. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe sa'yo dito sa card na 'to. Give me the message. Ano pa yung another message sa'yo? Ang hirap nga lang nitong balansehin. Okay, i-ano ko na lamang. Ayan. Give me the message. Ano pa yung mga signs, senyales, mensahe para sa'yo? Ano yung mensahe sa'yo? Karagdagang gabay. Oh, meron ka ditong cloud. So, ito palang nangyari sa'yo, ito'y masasabing temporary problem, okay? Sinubok ka man, pero ito'y temporary lang. Yung naranasan mong ito ay dahil para matuto ka din sa connection na to. Kasi temporary, may paggising lang, okay? Ginising. Give me more information. Meron ka ditong flute, disappointment in a friend or lover. Kasi na-disappoint ka dito sa yung lover. Okay? Meron ditong disappointed. Ito yung naging temporary problem. Pero ganun pa man ano, kahit rin na-disappoint ka dito, malaking aluwan din to para sa'yo. Kasi mas lalo kang naging kumpiyansa. Naibalik mo muli yung confident mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo, naging malinaw na para sa'yo. Okay? Nagkaroon ka ng kaliwanagan, alam mo na yung gusto mo mangyari, ganun ba? Meron ditong crack. So, nakikitaan ko dito na dissatisfaction with life. Kasi meron tong maling landas na tinahak na kung saan hindi pa rin siya satisfied sa buhay niya. Pwede rin sabihin yung person mo no, hindi naging satisfied dahil doon ano, may crack na nangyari sa kanya. Meron ditong hot. You will be playing a different role. So, ibig sabihin ano, meron ka ritong gagampanan na kung saan ano, sa playing different role, I think dito meron kang kakaharapin ng panibagong yugto ng iyong buhay na kung saan ano, dun ka magpo-focus. Kasi kung makikita mo dito, meron ditong bukang liwayway, okay? May panibagong liwanag. Or nakatuon ka sa pagbabago. Give me more information. Meron ka ditong shark. So, meron ka ditong babala. Take care or there will be loss of material wealth. Sinasabihan ka ditong mag-ingat ka din kasi pwede rin kasing meron ditong manloko sa'yo, no? Lalo-lalo na sa mga material na bagay. Kung meron ka mga material na may halaga. Ayan. Meron ditong flag. Do not be tempted to lower your standard. O, di ba? Kasi naibalik mo muli yung sarili mo. Kaya sinasabihan ka dito, wag mo nang ibaba yung iyong standard. Kasi mataas na yung standard mo yun, naibalik mo na yung confident mo. Okay? Kasi once na ikaw ay naloko muli ng person mo dito, ganun pa rin yung tingin niya sa'yo. Tapos ikaw, panghihinaan ka ng loob. So, mas may naman no, kung ikaw ay meron darating sa iyong buhay na bago, yung standard na gusto mo. Okay? Yung equal mo. Ang hanga din sa'yo. Okay? Give me more information. Meron ditong June. Okay? Meron ditong pinanganak ng June or pwede rin sabihin may magaganap sa June. Meron ditong angel ginagabayan. May magandang mangyayari in June. Meron ditong ring. So, meron ditong magbibigay sa'yo ng sing-sing. A marriage will take place, either romantic or business. Meron ditong business proposal parating sa'yo. Okay? Kaya magtuon ka muna sa love life mo dahil, magtuon ka muna sa sarili mo kasi mas marami kang ma-attract. Higit sa person mo. Ayan. Roaster. An arrogant, boastful person you should not cross. Ibig sabihin, mag-ingat ka din dito sa arroganting tao na to. Na kung sana, lalapit sa'yo, kailangan hindi kayo ng landas kasi nakikita ko dito, may conflict na mangyayari, may argumento, may away, kaya kailangan mong iwasan tong si Roaster. Pwedeng sabihin, Year of the Roaster siya. Pinanganak, Year of the Roaster. Give me the message.
Excuse me po. Meron ka ditong owl. Sa owl, nakikita ko dito, good advice from a wise person. Makinig ka sa taong magbibigay sa iyo ng advice dahil wais tong tao na to. Yung, kumbaga no, sundin mo yung taong matalino na magbibigay sa iyo ng advice, okay? Love. Okay, meron ditong darating na love para sa iyo kasi naitaan ko dito yung ring. Okay, maybe meron ditong ikasal ng June. 'Di ba? Hindi naman natin maano yung pagkakataon kung biglaan ka na lang sorpresahin ni God diyan ano. Biglang meron dumating sa yung new love na hindi mo talaga asahan na talagang equal na equal sa iyo. Okay, maraming posibilidad 'yan kasi may June. Love, ring. Iwasan mo lang tong tao na to. Okay? Huwag mong ibaba yung standard mo. Give me more information. Meron ditong older man. Meron ditong older man. Okay? Meron ditong matandang lalaki. Dealing. Meron kang dinidil na matandang lalaki. Ito na yung nakikita ko. May older man. Flower. Happiness. Ayan. Happiness yung naghihintay sa'yo. Okay? Hanggang dito na lang at medyo mahaba na. Ayan. Thank you for watching and love and peace.